Okay, bismillah walhamdulillah. Ala rasulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat, sa inyong pagdalo dito sa UBK Zoom meeting. Zoom talakayan patungkol sa Ramadan at sa huling 10 araw ng Ramadan. Ang kahalagahan sa buwan na ito. At bago pa natin umpisahan ay bubuksan muna natin ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng surah na walang ibang magbabasa kundi si Brother Ryan Di Mayuga. Falyatafaddal, Ryan Di Mayuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Mashallah. Napakagandang pagbasa ng Quran na galing sa ating kapatid na anak ng isang balik Islam, reverted Islam. Mashallah. At ngayon, bago natin umpisahan ang pambungad na lecturer, ay tatawagin muna natin ang ating pinakamamahal na presidente ng UBK, Union of Balik Islam in Kuwait, na walang ibang matulungin, matatag na paninindigan at matibay na pananampalataya ay walang iba kundi si Presidente Nasser Al-Leta. Falyatafaddal, Pres. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandito na ating programa ngayong gabi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sa wabarakatuh. inyong lahat na mga kapatid, saan man sulok dito sa mundo, Pilipinas man o sa ibang bansa, sa Kuwait or sa Saudi, alhamdulillah. Mga minamahal kong kapatid, sa ngayon ay nasa pagtatapos ng 10 araw ng buwan ng Ramadan. Ito na ang araw na napakahalaga sa buhay ng Muslim sapagkat ito ng gabi Natin yung iba natin mic, ha? Habang nagsasalita yung iba. at isa sa pinakamagandang dua ng Propeta Muhammad inuro sa kanyang pamilya, sa kanyang mga umma sa paghahanap ng Laylatul Qadr. O Allah, ikaw ang mapagpatawad at mahal mo ang pagpapatawad, kaya patawarin mo ako. Mga kapatid, kung ang Muslim ay tandaan natin na maraming hindi na natin maabutan sa sunod na Ramadan, kaya samantalahin natin ang natitirang mga gabi upang humingi ng tawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magbalik loob tayo at patatagin ang ating pananampalataya. Naway tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga ibada, ating pag-ayuno, ating pagbabasa ng Quran. Alhamdulillah, na isa na ipagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Laylatul Qadr sa ngayong gabi. Alhamdulillah. So, wakiru dawana, anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shukran sa marami sa advice or sa paliwanag or sa bahagi mo na kahit tiganon, kahit kakunti man lamang ay may mga nakukuha tayong aral doon na talagang pagsapananampalataya ng isang Muslim ay dapat talagang sa Allah lamang tayo magtitiwala. Dahil siya lamang ang ating hinihingi ng tulong at siya lang ang ating Wala masalah.
sinasamba. So ngayon, bago natin umpisahan ay ipapakilala muna natin ang isa nating lecturer ngayon na siya yung magbabahagi ng mga aral patungkol sa Ramadan at patungkol sa kahalagahan ng 10 araw nito na matagal nang balik Islam at magkasama pa kami nito dati. Alhamdulillah, sa tunay na gabay ng Allah ay nandito na kami ngayon sa Islam. Ayon sa sinabi ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Ang sinuman ang kanyang naisin na gabayan ay papaliwanag sa kanya o ang kanyang relihiyong Islam. At walang iba, tatawagin na natin si Brother Fahad Agot. Brother Fahad Agot, falyatafaddal maskura. Assalamualaikum mga kapatid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ating pinupuri ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga biyaya na kanyang pinagkaloob sa atin, lalo na po ang biyaya na tayo ay napatnubayan sa matuwid na landas, ang pananampalatayang Islam. Kung sino man ang mapatnubayan ng Allah ay walang makapagpaligaw dito. At kung sino man ang ililigaw ng Allah ay wala ding makapagpapatnubay sa kanya sa landas ng Islam. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa ating Ustad Mujahid, ako ay nagpapasalamat sa kanyang paggabay sa UBK at ako rin ay nagpapasalamat doon sa ating President Bro Nasir Alita at sa ating Vice President na si Alvin Baltasar sa kanilang mga pagsisigasig at pagsusuporta. At ganoon din sa ating mga kasamahan sa UBK at sa mga opisyal ng UBK na kung saan ay masigasig lahat nagkooperasyon upang magtagumpay ang UBK o Union o Balik Islam sa Kuwait. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam at sa ating lahat ng mga bisita nandito ngayon ay magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong tatalakayin ay patungkol sa maliit na bagay. Maliit na bagay na kung saan ito ay malaking halaga sa kabilang buhay. Kung saan ay magdadala sa atin ng paraiso, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At ito ay malaking bagay, lalo na sa buwan ng Ramadan. Dahil ito, ang Ramadan ay pinag-utos sa atin na obligado ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ano ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Ay ang puso. Ang puso ay dapat malinis. Ang puso ay dapat lagian nating ingatan at atin lagian itong lilinisan o kaya ay lagi nating bantayan dahil ang puso ay pabago-bago ito mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa buwan ng Ramadan ay andito ang pag-aayuno. Pagkakataon ito upang tayo ay makapaglinis sa ating puso. Sa buwan ng Ramadan, andito ang tarawih, pagpasting, pagbasa ng Quran, at andito rin ang pagbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at paghingi ng tawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At itong mga bagay na ito ay nagbibigay para sa atin, para malinisan ang ating puso, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Sa sinabi, sa kasaysayan, mayroong kasaysayan na sa kapanahonan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nung time na yun na kasama niya ang kanyang mga kasamahan ng propeta ay nagsasabi ang propeta sa isa sa kanyang kasama. Yung tao na yun ay tao ng paraiso. At ito, nung narinig nung isang kasama ng propeta
na sinabi niya yung tao na yun ay tinuro ng propeta ay isang tao ng paraiso, ay nagtataka itong tao na ito, bakit ba ang tao na yun ay sinasabi ng propeta na yan ay isang tao ng paraiso? At pagkatapos ay humingi ito ng paraan. Humanap ng paraan ang tao na ito upang makasama niya ang tao na yun, o kaya ay makuhanan niya ng idea kung bakit siya tao ng paraiso. At isang araw, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay pumunta siya doon sa isang tao at nakiusap, o kaya ay naghingi na sana ay makatulog din siya doon, makasama sa kanyang tirahan. At pinayagan nga siya, mga kapatid, sa madaling salita, at pumunta siya doon at nakasabay sa pagkatulog sa kanyang bahay, noong tao na bahay ng paraiso. At pinagmamasdan niya ito, subalit wala siya makikitang kakaiba. Nakikita niya kung anong ginagawa natin o ginagawa niya ay pareho lamang doon sa kanyang ginagawa, doon sa tao ng paraiso. At hindi ito nakatiis, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam. Sinasabi niya doon sa tao ng paraiso, sinabi ng propeta, ikaw ay tao ng paraiso. Ano ba ang ginagawa mo? At wala namang kakaiba doon sa ginagawa mo at ginawa namin. Ngayon ang sinasabi ng tao ng paraiso, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang sinabi niya, bago siya natutulog, ay kanyang nilinis ang kanyang sarili. Nanghingi siya ng kapatawaran sa Panginoon Allah at nagbibigay siya ng kapatawaran doon sa nagkasala sa kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nanghingi siya ng kapatawaran sa Allah bago siya matulog at pinapatawad niya ang lahat na nagkakasala sa kanya at nilinis niya ang kanyang sarili. Dahil dito, mga kapatid, nakikita natin na yun ang binamagit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil doon sa kanyang pagkalinis sa kanyang puso at nanghingi siya lagi ng patawad sa Allah at pinapatawad niya ang mga taong nagkakasala sa kanya. Dapat natin bantayan o kaya ay tandaan na ang mga ganitong eksena o kaya itong pangyayari, mga kapatid, ay dapat nating magagawa at pagsumikapan natin na magagawa natin sa ating sarili, lalo na itong Ramadan. Ang Ramadan ay lumalabas dito ang takwa. Ang takwa, ang pagkatakot sa Allah. Dahil dito nakikita din natin na dahil sa pagkatakot natin sa Allah, ay ginawa natin ang pag-aayuno, ginawa natin ang pagpigil sa sarili, ginawa natin ang mga bagay na kung saan ay nagbibigay sa atin ng kapakipakinabang sa kabilang buhay, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam. Ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, hindi makakapasok sa paraiso ang taong may kahit kasing bigat ng butil ng mustasa sa pagtataas ng kanyang puso, o kaya ay mustasa na pagmamataas sa kanyang puso. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo ay nagmamataas, maaring isa tayo sa hindi nakakapasok sa paraiso, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam. Dapat lamang naingatan natin ito, mga kapatid, at magampanan natin ang ating tungkulin bilang isang Muslim at nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil, mga kapatid, ang puso natin ay minsan, ang iman natin ay minsan tumataas, minsan bumababa. Walang kasiguraduhan, mga kapatid. Kaya kailangan din natin ang ating mga kapatiran. Kailangan natin ang paalala sa bawat isa. Kailangan natin na lagian nating kumustahin o kumusta ng ating mga kapatid. Kailangan natin ito sila gagabayan o kaya ay tutulungan o kaya i-remind, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, dahil may isang hadis sa propeta din na la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsi. Hindi ganap nananampalataya ang isa sa inyo kung hindi niya ninais sa kanyang sarili ang ninais niya sa kanyang sarili. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dapat natin malaman na ang pananampalatayang Islam ay dalisay at tayo gumagawa ng kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala
naway tayong lahat ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa araw na walang pakinabang ang kayamanan at mga anak maliban sa taong dumating sa Allah na may malinis na puso. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, naway ang mensahe na ito ay nagbibigay aral para sa atin at nagbibigay sa atin ng pakipakinabang. Hanggang dito na lang mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, naway tanggapin lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagsusumikap para sa Allah subhanahu wa ta'ala at linisin natin ating puso at na makapasok tayo sa paraiso kabilang tayo doon sa pagpasok ng paraiso. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po mga kapatid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alin, Abu Bakar, nasaan ka na? Mashallah, mashallah, mashallah. Napakaganda ng sharing ng ating kapatid na si Fahad Agot. Naway magiging aral sa atin na bilang isang mananampalataya o bilang isang Muslim na nanaliksik na ng kaalaman, ay dapat panatilihin natin ang ating sarili na magiging mapagkumbaba. Kung gaano man kataas ang ating mga naabot na mga kaalaman, ay lagi nating tingnan ang ating sarili na parang mangmang na walang alam. Dahil kung sino man ang may gatiting na sing laki ng atom na pagmamalaki sa kanyang sarili, ay hindi makakapasok sa paraiso. Allahu Akbar. So, ngayon ay pupuntahan natin ang isa nating kapatid o tatawagin natin ang isa nating kapatid na magbibigay sharing o magbabahagi ng kanyang kaalaman patungkol pa rin sa Ramadan at sa huling 10 araw nito o sa mga kabutihan na kung ano mang isi-share ng mga kaalaman patungkol sa kabutihan, patungkol sa ibada. Tinatawag natin ang kapatid nating Balik Islam na si Ayman, Brother Ayman Pasio. Falyatafadal, brother. Bismillah. Walhamdulillah. Bro, Parang lumalangoy, bro. Internet. Nagro-robotic yung boses mo ah. Wala alihi wa sabihin abusmain mabad atin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Malinaw na ba mga bro? Malinaw na, malinaw. Alhamdulillah. Lumipat na ka ng pwesto. Okay. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabihi ajmain. Mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang kapayapaan, pagpapala at pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos sa marapat sambahin maliban sa Allah, at ako ay sumasaksi na si propeta Muhammad ang kanyang uling sugo. Bilang panimula mga kapatid, ilang beses na ba natin na sinasabi yung Allahumma balig na Ramadan? Marahil maraming beses na sa tuwing bago sumapit yung buwan ng Ramadan, lagi nating hinihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, paabutin mo po kami sa buwan ng Ramadan. Dahil katotohanan na wala namang nakakaalam sa atin kung ano ang maaaring mangyari kinabukasan. May mga kapatid tayo katunayan na
kasama natin sila last year. Pero ngayon ay hindi na natin sila kasama sapagkat kinuha na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo na biniyayaan ng Allah na umabot sa mabiyayang buwan ng Ramadan ay nararapat lamang na suklian natin ng pasasalamat sapagkat tinugon ni Allah ang ating mga dua. Ang pasasalamat kay Allah ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Ngayon na pinaabot tayo ni Allah sa mabiyayang buwan ng Ramadan, hindi ba marapat na pag-ibayuhin pa natin ang ating pag-aayuno, pagdadasal, pagtatarawi, tahajud, pagbabasa ng Quran, pagbibigay ng sadaka, at kung ano pang mga gawain at mga ibada. Anong saysay na hinihiling natin kay Allah ang balik na Ramadan kung ang gawin lang natin maghapon ay matulog. At gigising lang kapag kakain ng Ramadan. Ramadan Muslim pero hindi ito dapat maging dahilan para sila ay pagsarap sapagkat ang Allah mismo ang nagbukas ng pintuan na ating kalaban ay hindi kagaya ng tao na madaling sumuko. Sa katunayan, may isang pangyayari sa panahon ng Banong Israel na mayroong isang tao na banal na tao, nabalitaan niya na may isang puno na sinasamba. Ang ginawa ng taong ito, siya ay nagdayak at naglakbay at tumungo doon sa puno. Ngunit sa kanyang paglalakbay, ay sinalubong siya ng syaitan. Sa original nitong anyo, Allahu alam kung anong itsura nito. Sinabi sa kanya ng syaitan, saan ka pupunta? Ang sabi ng banal na tao, pupuntahan ko yung puno. Ugat yan ng shirk. Dapat yung maputol. Sinabi ng syaitan, hindi mo magagawa. Magagawa ko. Hindi mo magagawa. Umaharap kasi dinadaan ko at sinuntok na banal na tao ang syaitan at ito ay tumilapon. So nagpatuloy itong banal na tao sa paglalakbay. Pupuntahan niya yung puno ng ugat ng shirk. Pero ang syaitan ay binigay ng tao na madaling sumuko. Siya ay bumalik. At this time, nag-anyo ang syaitan na isang matandang lalaki. Nakakaawa. Ang sabi ng syaitan dun sa banal na tao, Amang, saan ka pupunta? Pupuntahan yung puno, ugat yan ng shirk. Ganun ba? Dito ang daan, diretso, kanan, kaliwa. Pero sabi ng syaitan, bago ka pumunta doon, magpahinga ko muna. Mo rin mapuputol yung puno. Hindi. Kailangan maputol ko ang puno na ugat yan ng shirk. Mayroon bang puno na umaalis sa kinatatayuan dito? So, naisip ba na may punto ka. So, ang ginawa ng syaitan, binigyan siya ng isang pahinga ang bato at doon siya nagpahinga. Sabi ng syaitan, bukas, puntahan yung puno. Buong araw, mapuputol mo to. Pagagising ng banal na tao, nakita niya syaitan. Assalamualaikum, sabi ng syaitan. Sa ilalim, may hadiah ako sa iyo. Sabi niya, hadiah, para saan ito? Sabi niya, o ikaw naman, manlalakbay ka. Bilhan mo naman ang pasalubong yung nanay mo. Hindi ba ito ay katuruan na maging mabuti sa ating mga magulang? Sabi ng syaitan, mapuputol mo na yung puno, makakagawa pa ng kabutihan sa magulang mo. So sabi ng banal na tao,
mukhang may punto ka. So itong banal na tao, imbis na pumunta doon sa puno, namasyal mo na siya, namiling pasalubong, hanggang sa naubos ng oras, bumalik siya, natulog. Pagising ng banal na tao, nandun na ng syaitan, pero medyo malayo na. Ang sabi ng syaitan, sa ilalim, may hadiah ulit ako sa'yo. Ang sabi ng banal na tao, para saan ito? O ikaw naman, binilan mo yung nanay mo, binlan mo din yung asawa mo. So ang ginawa ng banal na tao, imbis na puntahan yung puno, pumunta doon sa pamilya, binilan ng pasulubong kanyang asawa. Naubos yung oras niya at bumalik siya natulog. Pinabukasan, medyo malayo na yung syaitan. Assalamualaikum, sa ilalim may hadiah. Sabi ng banal na tao, para saan ito? Bilhan mo yung mga kapitbahay mo. Maging mabuti sa mga kapitbahay. So, ang ginawa ng banal na tao, nagmili na naman siya. Hindi na naman niya naputol yung puno. Pag-gising niya kinabukasan, hindi niya na makita ang syaitan. So, naalala niya, yung unang intensyon na putulin yung puno, ugat ng shirk. Sabi niya, kailangan maputol yan. So, naglakbay ulit yung banal na tao. Sa kanyang paglakbay, bumalik yung syaitan, tsura ng syaitan na yun. Ang sabi ng syaitan, saan ka pupunta? Puputulin ko yung puno, ugatin ng shirk. Sinasamba ng mga tao, hindi mo magawa. Magagawa ko, hindi mo magawa. Umaharang ka sa daan ko at sinuntok ng banal na taong syaitan. Pero hindi na tumalab yung kanyang suntok. At siyang sinuntok ng syaitan at siyang natalo. So, moral lesson din ng Islam. Yung lakas ng banal na tao ay hindi pisikal na lakas. Ito ay nanggagaling sa kanyang iman, lakas ng pananampalataya. Ngunit ang syaitan ay hindi kagaya ng tao na madaling sumuko. Talinabaho niya yung banal na tao, paunti-unti. Gumamit pa siya ng mga mabubuti na intensyon ng banal na tao na maputol yung puno. So, lagi itong pinapaalala sa ating mga Muslim tuwing Juma na huwag tayong mamatay maliban na tayong mga Muslim. So, in short, dapat tayong mga Muslim ay maging matatag, lalo na hindi ligtas yung mga taong gumagawa ng malalaking pagsamba. Kung hindi ka magiging maingat, maaaring ganito ang mangyari sa atin. Hanggang dito na lamang mga kapatid, naway kapulutan nyo ng aral ang naging kwentong ito. Ito po ang inyong kapatid, Brother Ayman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah. Magandang sharing sa ating kapatid na si Brother Ayman Pasyo. Mashallah. Tunay nga na tayong mga Islam o mga Muslim ay dapat panatilihin natin ang pananaliksik ng kaalaman dahil obligado sa bawat Muslim na manaliksik ng kaalaman upang siya'y magiging matatag at matibay. Ika nga. At tunay na ang syaitan ay lantad na kaaway. Maraming mga diversyon. So kung gusto mong gumawa ng kabutihan, ay dapat gawin mo na at wag mo nang ipagpaliban pa. Wag mo nang ipagpabukas pa. Dahil hindi natin alam, ang ating kamatayan ay bigla na lamang susulpot dyan. So lahat tayo ay makakatikim ng kamatayan kahit anong oras, bata man, matanda, kahit masigla ka man, malakas man ang pangangatawan. Dapat lagi nating alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala at laging patatagin ang ating puso, linisin natin ang ating puso, patatagin ang ating iman.